Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Itong podcast na to, we talk about anything under the sun. Pero important po pagkatapos nyo makinig ng podcast, gumaang ba ang araw nyo, gumanda ba ang mood nyo, natuto ba kayo, na-inspire ba kayo? We've had so many guests for the past 10 months in the podcast. Wala pa po tayong isang taon, but you have shown us so much support. Maraming salamat po. A whole of guests, iba-iba. Meron kaming mga eksperto sa iba't ibang mga subject, may mga eksperto sa relationship. Pero ito pong podcast na to, nagsimula ito in my guesting eh. Nag-guest ako sa isang podcast na napaka-popular. Ito yung Cool Pals. And when I guested in that podcast, because I wanted to learn how podcasting was, nakilala ko sila lahat. And they became my friends. And I got inspired. And then now, actually, we share the same fan base eh. Lahat ng mga Cool Pals, mga kabobo, naging fans ko na rin. Nakakatuwa nga eh. Whenever I comment in their in their Facebook, I feel like I'm one of you. Parang kung kabobo na eh. Ang guest natin ngayong araw na to, one of the Cool Pals. Isa sa pinaka nakakatawa sa Cool Pals. The one and only, Roger Naldo. Hi, Roger. Thank you for having me. Yung mic yata parang malabo. Oo nga eh. At yung tech pakiayos naman. No, but thank you, Thank Roger. you, Kuya Kim. Masaya ako, nandito ako. At gusto ko lang itanong, bastos ba dito? Bastos ba? Hindi. Sa Cool Pals. Nakulpal. Nagulat ako sa inyo. Kayo ang bastos eh. Nagulat nga ako nun eh. Nagulat ako dahil di naman ako, bago ako sa podcasting nun. Pero alam mo yung guesting natin na yun? Ganda nun. Enjoy ako doon. Saya yun. At saka kahit na ganun, marami tayong napag-usapan na nakakatawa. At nakaka-inspire. Oo. Di ba? At naaalala pa rin na mga kulpas yung sa telepono, yung toot. Pagka nakikita nila ako, totoo ba talaga? Kasi yung joke na yun, Roger, yun eh. 1970s pa, high school pa lang joke na namin Talaga. yun. Ngayon, yung pa rin ang joke eh. ang tanong, Roger, hindi ka ba nasasaktan pag pinagtatawanan ng kapansanan mo? Actually, Kuya Kim, dito ko lang sasabihin talaga. Hindi na po. Yun nga eh. Nasanay na ako. Nasanay na ako kasi talagang nung bata pa talaga ako, grabe talaga yung pambubuli. Sobra talaga. May yun nga, lagi yung sinasabi, lagi ko kwento na kahit yung mga ngongo doon sa lugar namin, inaasawa ko ng ngongi. Talaga? Oo, so ganun siya. Ngongo na sila, inaalas ka pa. Oo, inaalat ka pa ako. Kung ngongo sila, anong tawag nila sa'yo? Pareho lang kayo ngongo. Ngongi. Ngongi? Ano yung ngongi? Anong pagkakaiba? Parang siya, parang lang ng ibang version ng ngongo. Parang ganun. Ngongi. Ngongi. So kung merong normal, merong ngongo, ang ngongi mas mababa pa sa ngongo. Siguro, parang ganun. Nakakatawa yun eh. Parang nung time na yun, parang pag kami tumisigaw ng ngongo, napapalingon kami apat. Ganun. So, parang, Ang barkada mo nun, ngongo din? mga din talaga. Mga ngongo din. Kasi mga bata kayo, ang mga kalaro mo talaga, yung mga nakatambay dun sa court, mga ganyan. So yun, mga nakakalaro ko talaga, mga din. Mga ngongo din talaga. So parang, lagi kami nag-aaway. Pero mga naman kami, mga magkakaibigan naman kami. Lagi kami nag-aaway. Yung mga ngongo nag-aaway. Paano mag-aaway mga ngongo? Para kami mga Pokemon.
Talaga? Pokemon. Lagi kami talo sa pass the message. Oo. Alam mo yun, yun lang na yun. Oo nga, dahil Morse code lumalabas, kaya lagi kang talo, no? Yung lagi ganun. Lagi ganun, Kuya Kim. Pero yung binubuli ka, hindi ka naman na-trauma? Hindi ka naman lumaki na bitter o... Hindi naman siya. Parang ano lang siya. Nung siguro may time lang na nung high school ako medyo conscious ka na pagka medyo nagbibinata ka. Oh. 'Di ba? Medyo nasa teen ka, medyo conscious ka. So hindi ka makaporma, ayan, mayroong time na parang gusto mo manligaw pero wala kang lakas ng loob. Parang mga ganun. Pero after nun, nung nagtrabaho na ako, naka-move on na ako, parang in-embrace ko na siya. Nakapanligaw ko na. Napanligaw na ako. Nauso na yung text yung Aldi. Hindi ka marinig. Oo. Tinetext mo na lang. Oo, naintindihan na nila. Meron ba pagkakataon na nag-text ka, hindi nila akalain na ngungo ka pala? Tapos nagkita kayo. Oo. Tapos yung nagsalita ka, ngungo ka pala. Ayun. May nangyari bang gano'n? May Meron. Kwento mo. may parang, kasi uso pa dati ko yung mga tinatawag na clan. Mga clan sa mga group. Hindi pa group chat nun parang GM. Sa ano, sa group message. chat, mga chat. Group message. Okay. Group message sa text. Sa text. So ito, kunyari naka-add ka, gagawin mo, lahat ng mga nasa grupo nyo, nasa contact mo yun, ipo-forward mo dun sa kanila. So kapag naka-receive ka ng message, ipo-forward mo naman dun sa mga ibang clan member. Okay. So ganun yung So parami kayo ng parami ngayon. Oo. Tapos? So may mga pinopormahan ka doon, nakausap mo hanggang madaling araw, ganyan. So masaya kayo. Pinoporman mo? Ba't mo pinoporman? Hindi mo naman nakita yung tsura. Huhulaan mo lang kung maganda o hindi. Oo, kasi parang ano yan parang tatanungin mo yung di ba ASL? ASL. Age, sex, Sex and living. So makikita mo, taga-Caloocan lang, malapit lang sa amin. So pwede kami mag-meet. So mag-meet kayo. Ang tawag sa meeting nun, eyeball. Eyeball, oo, di ba? Eyeball naman tayo. So parang, mag-aaya ka. Parang lugaw naman tayo. Ang eyeball yun sa lugawan. Lugawan. Okay. Yan lang yung upward ang lugawan. Tapos, mauna ka doon. So parang makikita ka niya kaagad. So mauna ka, para una mo siyang makita. Pag di mo type, hindi ka na magpapakita. Pwede rin yan, May mga... So dapat una ka. Oo. Ang usapan nyo ngayon kung anong damit mo, ano yung tsura mo. Ganun ganun. yung So kunyari, pag-usap kayo nung ka-ESL mo, sabi mo blue. Naka-blue ka talaga o ibang kulay? Para hindi alam. Blue talaga. Parang nung time na yun, parang kung sino na lang pumatol Okay. Parang ganun yung ano mo So dumating yung girl. Ano pangalan ng girl? Kalimutan ko na parang Ana yata Si Ana. Something, Ana. Parang yan. Eyeball kayo sa lugawan. Dumating si Ana ngayon. Anong nakita mo ngayon? Ano siya, cute naman si Ana. Okay. Oo. Nung parang nagpakilala na parang, hi, hello, ganyan. Ako si Roger. Nakikita mo yung sa mukha niya, yung confusion na pa. Parang inisip ko na, uuwi ka. Uuwi ka agad to. Oo. Nakaramdaman mo na. Okay. Ayan. O tapos? Sabi, ayain mo, lugaw tayo. Ganyan. Sabihin niya, busog na ako. Naku, yari tayo siya. Alam mo na yun. May masakit ang tiyan ko May lakad pa pala ako. Naku, alam mo na yun. Inahanap na pala ako ni mama. Ganun, So nakailang anak ka? Nakailang ganun? Hindi ko tatlo, apat, mga ganun. Meron Pero bang- laging masakit ang tiyan o laging... Kailan ka nakahanap ng Ana na maayos? sa mga common friends na. Yeah. Alam na nila. Alam na nangungong ka. nila, So wala nang judgment. Alam Wala na nila na. what to expect. Oo. Saka, medyo may introduction na Paano kayo ni-introduce sa mga kaibigan mo? parang, yan, ito, tatrabaho na ganito, ganyan, professional. Kasi naman ako parang in a way, may meron ka namang, parang, Ibibigay. ibibigay ka naman. Something on the table. Something, oo. Something on the Yes, table. professional yan. Ganito, Paano IT. nila sinasabi na, pero ngungo ito? Siguro dapat, para kausapin mo din na, ipahuli mo na yung information na yun. Huwag mo yung una. Oo. Huwag mo yung una. Kaya pagka sinabi mo kaagad, ay naku, So, wala na. ganito introduction. May kaibigan kami para sa'yo, isang professional. Hardworking to, mabait, magandang puso nito, maputi ang balat. Oo. Pero, ngongo ah. Ay, ayoko na.
Deal breaker yun, ayoko talaga. Deal breaker. Diba? pero meron ka isa akin na kwento mo, di ba? So, mutual friends. Nakita na kayo ngayon. Anong pangalan to? Ito na yun, ito na yung napangasawa ko. Si ano yan? Pangalan. Si Rina, ayan. Si Rina. Shout out to Rina. Ayan. Meron kaming 2 anak. Okay. Ano taon yan? Ano taon? 2014, mga ganyan. Tagal nyo na. 12 years na kayo. Oo. So, si Rina. So, mutual friends. Anong trabaho mo nito? IT na ako nito, Kuya Kim. IT professional. IT professional. Magaling ka sa IT talaga. Opo, yun talaga ang bread and butter ko, IT, pagiging IT. Okay. So, si Rina, anong trabaho ni Rina nun? IT rin? Ano siya nag-alam ko, nagkumuha siya ng pagiging teacher, pero hindi niya tinuloy. Okay. Nung nagtatrabaho siya na So, ayun na. So, nag-eyeball na kayo ni Rina. O tapos? Okay na. Nagkikita-kita naman kami before. So, So, friend mo na siya? Oo, friend na kami. So, medyo may adjustment lang sa siguro kasi pag kunyari may kang bagong kilalang ngongo. Kahit ako Pag may bago akong kilalang ngongo, parang nahihirapan ako paano siya kausapin. So, parang ganun din yung nakikita ako na parang pagka may mga bago akong acquaintances na parang di-decipher pa nila. Kailangan, alam mo yun, may bago ka kilala. So, hindi ko ngungo ka, nakakaintindi ka ng kapwa ngungo. Oo. Iba pa rin, nahirapan ka pa rin. Oo. Ah. May one time na neto meron ako ginagawa mga content. So, nag-invite ako ng mga ngongo. So, first time ko ulit makita makamit ulit ng mga ibang ngongo. At nag-uusap sila, nagkakaintindihan sila ng dalawa. At nito ako, hindi ako makatiis. Sabi ko, ano ba pinag-uusapan nyo? Parang ganun yung, kailangan mo talaga mag-pay attention. Pero yun yung adjustment mo kung kunyari magkakaroon ka ng girlfriend ng ngongo, boyfriend ng ngongo. So, kailangan masanay ka. So, si Rina nasanay na sa'yo? Sanay na siya. Nasanay na. Okay. Anong turning point? O friends kayo? Ilan taon kayo friends bago kayo nagkagustuhan? Matagal. Tagal kami friend. Siguro mga 3 years din 3 siguro. years. So, 4 years din. sinong unang nagkagusto? Siya o ikaw? Ako. Ikaw? Okay. Unang nag-move. So, anong first move mo? Anong ginawa mo? Kwento mo sa akin. Alam ko nag-aya ako mag-date. Sa Oo. Hindi na sa lugawan to. Hindi na may tayo. May budget na tayo ng konti. O saan? Saan ang date nyo? Sa Pantitan naman. May laman na kayo. Pantitan. Naalala ko sa Novaliches. Baliches o pansitan. Pantitan. Parang siyang Pantitan, tapos may parang siyang mga, tawag yan, bubol ba tawag yan? O mga hot. Parang siyang open air na restaurant. Okay. Alfresco. Alfresco. Sa outside. Hindi umuulan. Nasa labas kayo. Sa labas kayo. Payong-payong. Okay. Payong-payong yan. So, date kami, pantit yung nila Alala ko yung mahinig ka sa pantit. Yun yung date namin, yung unang date namin. And then, after nun, nasundan na siya, sinusundo ko na sa Nag-enjoy na siya. Okay. Ba't siya nagustuhan? Ba't kanya nagustuhan? Dahil napupugian ba siya sa'yo? O yung sense of humor mo? O yung kabaitan mo? Paano? Yung napupugian lang talaga. Napupugian talaga? Napupugian. Sa sobrang pagkapogi mo, nakalimutan niya ng humuha. Nakalimutan, Pili ko character din siguro. Anong sabi mo sa kanya nung gusto mo na siya? Trina. Parang sinabi ko, hindi ko na sinabi na pwede manligaw kasi ginagawa mo na siya. Alam naman niya. Alam naman niya. Ang hirap naman nun kung kunyari, ako si Rina. Anong sinabi mo sa akin yan? Na gusto mo na ako, paano? Pwede ba kita maging girlfriend? Pwede ba kita maging girlfriend? Anong sabi ni Rina? Pag-isipan niya muna. Pag-isipan niya muna? May ganun pa? Hindi, parang nung time na tinanong ko yun, parang MU na kami. MU na kayo. Nag-holding hands na kayo? Wala pa. Pero alam niya na? Alam niya namin. MU kami. Alam mo ibig sabihin ng MU? Mutual understanding. Hindi. Mag-un. 1985 1985 pa yung joke na yun. Joke na. Ang tagal na nun. Ang taluman-luma na sinabi. Dapat di ko na sinabi. So, naging kayo na? Naging kami. Tapos, kailan, yung magpapakasal na kayo, ilang taon? 4 years in the making yun. 4 years in the making. Kasama yung preparation ng kasal.
So, Congrats, ha? Galing. Yeah, Anong message mo kay Rina? ingat kayo dyan sa Bicol. Ayun. Uwi po ako eh. Kasi taga Bicol ka talaga di ba? Sila po ang taga Bicol. Kami po, TDO, mga Bitaya, mga Cebu. Cebu. Yan ang mga, yung origin ng nanay ko. Pero gaano kadalas ka sa Maynila? Madalas po, katulad ngayon, kasi hybrid ang setup ng opisina. So, kailangan ko nasa opisina 2 araw kada So linggo. halos, kasi pag tech, kasi pwedeng work from home yan eh. Sa computer ka lang eh. Kaya pwede ka na sa Cagayan de Oro. Opo. Yun. Misis mo, si Rina, taga Bicol, ikaw taga Cagayan de Oro. Paano yun? Nung time na yun, parang kami, nung nagdiligawan pa lang, parang kami nasa Manila. Tapos, nung nag-asawa kami, nakatira kami sa Makati. Okay. Kasi malapit yung opisina ko doon. And nagka-pandemic, parang hindi na kami pinapabalik na opisina, lahat work from home na. So, nag-decide kami na umuwi na lang ng Bicol. So sa Bicol talaga kayo? Oo. Doon talaga kayo? Nasa Bicol na kami. Akala ko Cagayan de Oro ka pa rin. Hindi. Layo naman nun. Cagayan de Oro tsaka Bicol. Hindi na. Yun. Kailan mo nalaman na meron ka palang talent sa comedy? Paano ba? Napapansin Paano ka ko- na-discover? Hindi naman actually discovery ani Kuya Kim eh. Parang nag-try out ako sa open mic. Open mic. And then, Sa Cool Pals? Oo. Kina James, kina Comedy GP? Manila. Ayan. Comedy Manila. Oo. Okay. Pero before noon, nagpapatawa na ako sa opisina, ganyan. Lahat ng mga kalokohan, parang ako yung lagi Ikaw patimuno. yung kapural. Oo. Oo. So, tinry ko. Mayroong naalala ko nung time na yun, may announcement sa podcast na may open mic. So, tinry ko. Yung mga joke ko, hindi siya nakakatawa eh. Natawa na dun sa character ko eh. Parang, first time may ngongo na comedian eh. Oh. So, yun yung nila, napansin ka agad nila. So kahit na walang punchline, yung delivery mo, natatawa na sila. Natawa sila. So, yun yung dun na yun parang, Anong taon yan? 2020 to. 2020. Before pandemic, 1 month before pandemic, nag-ano na ako, mayroon ng parang tuloy-tuloy na yung ko, pag try out ko ng meron na ako show, ganyan, nakuha ko sa show, ganyan. So, tapos na nag-pandemic yun. Tapos kailan ka naman nasama sa Cool Pals? Nung pa po eh, parang nag-guest ako sa kanila. Parang nung time na yon parang may pa ako, parang boses lang ako. Parang hindi pinapakita. Hindi ka naman dial tone. Hindi dial tone. Hindi. Niloloko lang nila. Parang eto, naka voice changer to. Tapos, parang hindi kilala yung mga suspect na hindi kilala. Naka voice changer to. Tapos yun, tawag nila doon, Nickeret. Parang secret. Ngikret. Oh, secret. Yun yung pangalan ko. Nasimula ako doon. Tapos, pam-try to tayo nag-guest ako sa kanila, ganyan. Tapos, nagustuhan siguro ng mga tao. Regular na ako pinapabalik hanggang sa Ang ganda kasi ng ang Cool Pals kasi is about wala kayong sapawan eh. May kanya-kanya kayong lugar. Yung lugar mo, ikaw lang ngongor eh. Diba? Oo. Alam mo, isang ngongo na magaling si Gerald Napoles, kaya lang naging very controversial eh. Bakit? Di ba yung Yung pelikula niya, kinasal si Gerald ng isang linggo eh, nagdinong ako. Pero I remember gumagawa siya ng pelikula noon tungkol sa mga ngongo. Nagalit sa kanya yung mga Kasi, pag sinasabi nila, hindi mo pwedeng pagtawanan yung mga PWD eh. Opo. Ikaw, ano masasabi mo? Sa akin parang the more na parang pinipigilan mo siya, the more na hahanap yung mga tao ng way na mo yun. Ang pangit naman kasi na pagtawanan ka behind your back yun. Mas maganda yung parang kasama ka dun sa Kasama ka. pagtatawanan. Oo. Tatawanan, unlike nung tinatawanan ka din na behind your back, di ba? I just speak for myself lang naman. Pero sa akin lang, embrace i-embrace natin yung flaws, yung as long as komportable ka naman dun sa Komportable ka ba? Opo, komportable naman ako dun sa mga topic o sa mga asaran minsan. At saka you make fun of yourself and then you make money from it. Di ba? Naging hanap buhay mo pa. Opo. Kumbaga na-turn around mo yung kapansanan, ginawa mong hanap buhay.
Diba? Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Paano ka naging ngungo? Pinanganak ang hairline? Pinanganak po. Nung bata ako, yung tahay kasi, yung tahay cleft palate, yung tangalangala. So, meron kasama lip, na lips eh. Yung takan kasi na lang tangalangala. Sa kalangala, pag cleft palate po tayo, pinanganak tayo na may butas sa kalangala. At dahil ibang pasok ng hangin, iba rin ang labas ng hangin. So, doon nagsisimula yung pagiging ongo. Di ba? Madali nang ayusin ngayon yan eh. Opo. Hindi mo naisip o hindi naisip na magulang mo na paayos noon? Mga 1970s to, 1980s. Ano po, nung 1993, 1994, pinatahi ito. Pinatahi nila dito, ano ba to? Kampo Kamame. May hospital dyan sa loob eh. So, pulis yung tatay ko. So, Pulis yung tatay mo? Opo. So, pinatahi nila nung time na yun. Kasi talagang, nung sasalita talaga ako nung bata ako, talagang ngongo talaga. Hindi maintindihan. Oo, yung... Ngayon kasi, bagamat ngongo ka, malinaw ang salita mo eh. Madaling intindihin eh. Opo. Ito dahil tinahi pala. Tinahi siya noon nung time na yun. So, sinarado na yung yung butas. Cleft o yung cleft. Nung time lang na yun, parang yung mga magulang ko, sinabihan ng doktor na kailangan nyo siya speech therapy. So, yung mga magulang dati, hindi naman naniniwala na gano'n eh. So, parang, maano lang yan, matututunan niya lang yan. So, ganun pala, pag hindi mo ginawa yung sinabi ng doktor, matagal yung recovery, matagal yung pagkatuto ng bata. So, ito lagi kong sinasabi sa mga may mga anak na may kapantan, may cleft palate. So, pag sinabi sa inyo ng doktor na speech therapy nyo, ipaano nyo? Kasi matagal eh. Ako, Kuya Kim, matagal talaga. Parang matagal ko natutunan paano magsalita ng maayos. So, yun yung struggle ko talaga. So kung nag-speech therapy ka ng mas maaga, maaring less ngungo ka pa ngayon. Oo. Kasi nako-correct mo yung yung tamang way ng pagsalita. Saka nakakapag-compensate ka. Ibig sa ilong lumalabas, pwede mong ilabas sa ilang bahagi ng... Yun nga, diba? opo. Yun yung parang matagal aralin kung tatawinin mo lang. Ano ang pinaka-challenging na experience mo sa buhay, Roger? Well, siguro yung pagiging tatay, alam mo yun, yung parang may naalala ko nung pandemic time, nakagat ng lamok yung anak ko. So, naghahanap kami ng hospital, wala kami mahanap na hospital na tatanggap namin kasi nung time na yun wala akong income. Teka muna, nakagat lang ng lamok. Dengue. Iba yun eh. Nalito tuloy ako eh. Hindi ko mahanap yung Iba yung dengue sa kagat ng lamok, Brad. Sabi ko, pati na po sa ospital, nakagat lang ng lamok. na dengue. No. May nilalagnat na. Nilalagnat yung first, yung panganay ko. Na dengue. Okay, so nag-iba na yung niya, yung timpla nung dugo niya. Opo. Then, talaga nung time na yun, wala akong pera, so wala akong, hindi ko matakbos na, kahit gusto mo itakbos na magandang hospital, wala. So, ayun, kami, buti maganda yung hospital na Makati, yung so doon kami nagpumila, yung naranasan namin. Pero, nakaka-anxiety siya para sa magulang. sa tatay. Oo, kasi hindi mo alam anong mangyayari. Tapos pandemic pa noon, lahat sarado, lahat. Hindi mo siya maano. So yun yung ito sa mga challenging na So paano mo nalampasan yung dengue crisis ng anak mo? Parang pinagpasayos na lang namin na kung ano man. So nagamot naman? Oo, okay naman. Awa ng Diyos na tumaas naman yung platelet.
Kasi di ba pag dengue, wala kang control over it. Hintayin mo lang yun eh. Oo. Hintayin mo lang yun. Okay, blood transfusion, di ba? May nag-donate ng dugo. Wala naman po. Hindi na kailangan umabot doon. Hindi na po. Ilan taon na yung anak mo ngayon? Ano na po siya, 9. Magna 9. Uy, galing. Ayan. March 15 ang birthday niya. Ayan, 9. At kamusta naman ang relationship with Rina ngayon? Okay naman po. Masaya kami. Meron lang kami nung last time kasi nag-guest ako sa isang sexy podcast. Sexy? Oo. May sexy yung host. Podcast na sexy. Sino yan? Si Tanya po. Si Tanya Chinita. Opo. O kaibigan natin yan. Ako, Opo. nag-guest ka kay Tanya. Opo. Nakaku, tapos. Hindi ko naman, parang hindi ko na alam na ganun yung magiging reaction niya. Kasi parang sa akin, parang di ba tayo, ako lang, I speak for myself. Oh. Oh. Parang sa akin, wala lang yun parang, Oh. trabaho lang. Oh. So, parang, Sa podcast kasi, walang filter. Oh, trabaho lang. Okay. Walang trabaho lang. So, anong pinag-usapan yun ni Tanya Chinita? medyo may mga may mga, Tinanong ka ng mga bagay-bagay na personal. oo, may mga sexy na, may mga konting hawak. Yan. Inawakan ka ni Tanya Chinita. Ano naman po, ano lang naman. Friendly lang. Opo, friendly hawak. Okay. Okay. O, tapos? So, ayun, parang lang, nag-blow up siya. Tapos, parang nung time na yun kasi parang inisip niya na parang, ano ba ginagawa ng asawa ko sa Manila? Ito may ginagawa ng asawa ko. Ako. Oo. Kasi merong absence. Pag may absence na ganyan, maraming duda eh. So, inisip niya, baka kahit na hindi podcast, baka nakikipagkita ka kay Tanya Chinita. Opo. O sa mga babaeng katulad ni Tanya. Naku, gusot. O tapos, ano nangyari? Naman, pinaliwanag ko na, katuwaan lang yun. Oo. Sabi niya, ba't may mga holding hands? Sabi ko, hindi. Nagselos. Si Rina nagselos kay Tanya Chinita para kay Roger Naldo. Opo. So, ayun, umokay naman. Umokay na siya. And then, pagka, Dapat pinatawagan mo dapat si Tanya. Wala kami ni Roger Naldo. Friend ko lang to. Dapat pinatawag mo ganun. mahirap po eh. Hirap. No. Si Tanya naman kasi kung talaga Tanya. Napahamak tuloy si Roger Naldo dahil sa iyo eh. Hindi, okay naman po. Kakaiba kasi itsura ni Tanya eh. Opo. Kung makatingin, malagkit. Nakakatawa yung Kuya Kim. Kasi pag, kunyari, di okay na. Pagka wala na kunyari, kami ng asawa ko, wala na kami mapag-usapan na namin yung parang for the day. Gagawin niya, ibabalik niya yung Tanya. Pero parang Ganyan na- this time naman, parang niloloko lang niya ako. Ganyan ang mga misis. Oo. Ang mga misis nagpapatawad yan pero matagal makalimot. Matagal. Paulit-ulit yan. Paulit-ulit. Yung kunyari, nag-sorry ka na, naayos na kayo. Pag nagkaroon ng sama ng loob, babalik na naman yung ginawa mo ng 10 taon. Ganun talaga yun eh. Binila ko na Kuya Kim ng washing machine, naalala pa din eh. Naalala yung washing Oo, sabi ko- Binila mo ng washing machine, naalala pa rin si Tanya Chinita. Ako, Tanya, ang laki ng trouble na ginawa mo sa mag-asawang to. Ako. Kabago-bago ng washing machine namin, pinalitan ko. Oo, pinalitan mo. Pero washing machine, edi kakayod pa rin siya. Siya pa rin na magbagugas ng damit mo noon. Saan ang regalo mo sa kanya? Ilalagay na nun dun eh. Automatic na to eh. Parang, kung pwede nga tampay. Kung may washing machine na tampay na kagad, bibili ko na. Pero bibigyan kita ng tips sa mga misis. Kung magre-regalo tayo ng mga appliance, dapat yung mga appliance na pampaganda nila. Pampaganda ng buhay nila. Hindi yung appliance na pampaganda ng trabaho sa bahay. Kasi tatawa lang yan. Pero sa isip niyan, ako rin ang magagamit nito eh. Maglalaba rin ako para sa'yo, ganun. Dapat ang bibigay mo pampaganda, ayan. Pampaginhawa, niya. Damit, bag, ganun. Pag mo bibigyan ng appliance, lalo na. Yun kasi yung hinahanap. Ay, siya nagsabi. Oo, siya nagsabi. Sabi lang niya yun. Sabi lang niya yun. Pag bigay mo ng washing machine, bibigyan mo rin sa loob ng washing machine, merong isang damit na maganda. Para sa kanya. Ganun yung tip. Sige, Kuya Oo, Kim. tip. Lalagyan ko nga ng lalagyan ko ng damit. Damit. O mga sexy na damit. Ayan. Okay, kung may isa-suggest ka kay misis, mga sexy clothes. Ang ganda-ganda nung sexy misis mo, di ba? Mas na-appreciate mo eh. Mga 90s. 90s. No? Hindi 90s, 90s. 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 Oo, gusto nila yun.
How do you see Roger Naldo 10 years from now? Anong nakikita mo? Sana palawin na magtuloy-tuloy itong comedy kami ko, and then kung sana maging stable yung show, yung podcast, ayun yung mga, and then sariling content. Siguro. Ano bang regular na show mo, Roger? Eto, yung Cool Pals, yung podcast na Cool Pals, and then mga comedy show. Ano yung mga comedy show? Live to? Live? Live. Nagpo-produce ako ng sarili kong comedy show. Paanong format ng comedy show mo? Minsan may nakita ko parang ginamit mo yung joke natin eh. Yung parang sa yung pinag-usapan natin sa Cool Pals, yung onomatopeya. 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 Then, yun yung title ng show. Ng show. Oo. Pero, inside sa loob nun, yung comedy, stand-up comedy pa rin siya. So, ganun yung format. Maganda yung manood kayo ng show ko. Meron akong, bago ako, tumalang, may mga hype man ako nangungo. So, Mungo din ang hypean mo. may mga hype man ako nangungo before the show. So, maganda siya. Magandang experience. So, puro ngongo lahat. Puro ngongo lahat. As much as possible, binibigyan ko ng trabaho yung mga ngungo talaga. Ang galing. Ang galing. Kasi, alam mo yun, Ikwento natin giving back to the, giving back to the community. Kasi yung onomatopeya, joke namin yun eh. Nung gumest po ako sa Cool Pals, sinabi ko na ang ngongo, onomatopeya eh. Na kung anong tunog, yun ang ibig sabihin. Opo. Diba? Yun. So, yung ngongo, parang parang dial tone, parang gano'n. Joke lang yun eh. Naging show na ngayon. Opo, ginawan ko na ginamit ko yung as a title, yung onomatopoeia. And then, nakakatawa, yung mga tao, get kaya nila na, ito yung sinabi dun sa podcast ni Kuya Kim. So, saan yung regular na show mo? Meron kami dito sa Makati. Sa BGC, Bicol, tapos dito sa Manila, sa may Century Park Hotel. And then, Ang laki ng suporta sa inyo ng Century Park Hotel eh. opo. Nakakatuwa. Salamat kay JJ. Si Jay, bait na tao eh. Alam mo, born again yan, si Jay. Pareho kami ng simbahan yan eh. Yeah. Kasi ako po din ako eh. Nung binata ako, nag-keyboard ako sa church. Talaga? Worship ano ka? Opo. Worship team? Talaga? Anong church mo, bro? Assemblies of God. Assemblies of God. May malapit dyan sa Malate. May isang Assemblies of God dyan. So Kristiyano ka pala. Opo. Pero Assemblies of God, Baptist yan, di ba? Di ba? Hindi po yata. Evangelical. 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 Talaga? So how is your relationship with God now? Yun, parang from time to time, tinatry namin na bumalik. Magsimba ulit, ganyan. Pero, pa rin, we are still, praying to God, ganun. Of course, yeah. Si Rina ba, Kristiyano rin? Opo. Actually, doon kami nagkakilala. Doon kayo nagkakilala? Opo. Ang galing. So, kumakanta rin siya? Ay, hindi naman po. Attendee lang. So, baka yun, nakatulong din na nasalubin sa isang simbahan. Kasi, alam mo yun, parang kayo ng heart. Galing. Alam mo, ang laking bagay na Kristiyano pareho eh. Kasi pag nag-aaway kayo may referee, nararanasan mo yan. Kasi pagka hindi Kristiyano yung couple, pag nag-aaway, one-on-one eh. Kayo lang eh. Walang referee eh. Pero pagka merong Kristo, ibabato nyo lahat sa kanya eh. Tapos kung anong gusto niya, yun ang susundin yung pareho. Kasi your hearts are both, both glorifying God eh. So gusto mo sumunod, at alam mo naman kung ano yung mga utos niya, nagkakaroon kayo ng refereeing natural. Pag hindi Kristiyano, mahirap ang away. Yeah. Mahirap ang away. And we default back to going to church. Di ba? Parang reset yun eh. Reset. Yeah. Reset eh. Every Sunday, no? Alam mo, dati-rati, ang church, kinakatakot. Ano yan eh? Nung bago ko na-discover si Kristo, parang ginagawa ko lang para hindi ako magkasala. Ganun. Diba? Ngayon, baliktad eh. Alam ko kailangan ko eh. Gusto ko. Hinahanap ko. Tapos, ang sarap. Parang, nandun ka lang, na-reset mo yung sarili mo. Set ka na naman para sa isang buong linggo. Di ba? Yun ang feeling eh. Galing eh. Ayun, yun yung parang, this time parang namimiss ko. Namimiss mo pala, di balikan mo. Oo. Ayun. Right now, yung ginagawa ko naman, supporting yung mga
ginagawa ng mother ko. Mother ko po kasi pastora eh. So, Pastora mami mo. Opo. So, Wow, Assembly of God din. serving to little churches around Caloocan. Galing. So, yun. So you were born Christian? O nahanap mo Hindi siya? po. Ang nanay ko ang nakahanap na kay Cristo. And then, nahatak niya kami. Paano kanya nahatak? Anong turning point mo? Lahat tayo meron turning point eh. Oo. Bata ka That pa. time, wala kami siyempre, sunod ka lang sa magulang mo. And then, nahanap ko lang siya siguro nung parang nung high school ako, parang gano'n. Kailangan ko ng personal relationship with God. So, ganun. So, yun. Nagtumugtog ako sa timbahan, ganyan. And then, Ang instrumento mo, piano, organ. ako po, keyboard talaga. Keyboard, So, meron kami So you were worshiping God through your music. Opo. So, yun yung matagal akong nasa music ministry. And then, ayun, doon ko na-build yung relationship ko with God. So, matagal na ayun, hopefully makatimba ulit, ganyan. Simple lang naman yan. Nandiyan lang siya. Yun nga Hindi po. mo siya nagbabago sa Pero maraming mga may kapansanan. Medyo desperado sa buhay. Based on your experience, anong payo mo sa kanila? Siguro ito din siguro sa akin yun din, yun, pinag-usapan namin natin. Isa sa mga sikreto ko yan, having relationship with God. Kailangan mo yan Kailangan mo yan. Kasi, malupit ang mundo So, Malupit, Brad. oo, and kahit may kapansanan ka o wala, kailangan mo yun. And, kung may magpo-provoke sa'yo, mga sa'yo, pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. So, you cannot control kung ano yung sabihin sa'yo ng tao, but you can control kung ano yung magiging reaction mo dun sa sasabihin nila. So, yun. And don't be serious, di ba? Dun sa, kung ano man yung sabihin nila, kasi at the end of the day, wala naman silang magagawa sa'yo kung anong nila And just do your thing. Never mo inisip na gumanti sa pang-aapis Hindi. nila? Hindi po Wala. Wala. Mabait ka talagang tao no? Opo. Saka hindi ko din hindi ko namin parang pagkaktayahan siguro Alam mo, Roger, ngayon lang kita nakilala. Opo. Unang-una, mabait ka. Matalino ka rin. Kung nagbobobobohan ka rin, pero matalino ka Kailangan ko sa comedy. Hindi, joke. Sa comedy, May kailangan time matalino ka. talaga na sabaw ako Parang minsan Hindi, talaga. akala mo nagsasabaw-sabawan ka lang. Sabaw-sabawan ka, matalino kang tao. At malalim kang tao. Ayun. Malalim kang tao. Ang pinagdaanan mo, nagamit mo para umusbong ka lalo. Galing. Usay. So, yun. Giving back the glory to God. Lahat yun. Usay mo. Inspire mo ako, bro. Salamat. Kala ko magtatawanan na tayo rito. Inspiring ka pala Ano ang gusto mo sabihin sa mga cool pals mo kay James Caraan? Well, ako, nagpapasalamat ako sa Cool Pals, syempre. Malaki yung tulong nila sa comedy career ko. And then sa ibang tao din, napapasaya nila yung ibang tao. Lahat ng mga parang, minsan may mga lumalapit sa amin na may mga depression. Kahit pa paano na Napapatawa. napapagaan namin yung nila, yung burden nila sa buhay. So, masaya. And tingin ko, patuloy ng Cool Pals yung kung ano yung ginagawa nila. Si GB, isa pang napakalalim na tao niyan Si GB ang totoong leader ng Cool Pals, no? Sino masasabi mo? Actually, naman po, equal footing naman po lahat. Opo. Oo. Ayun, lahat naman po, may say dun sa Lahat may say. So very democratic ang structure ng Cool Pals. Opo. Pero guys, talagang nagulat ako. Hindi ko na magiging kaibigan ko kayo na ngayon talagang parang Cool Pals. Feeling ko sarili ko parang Cool Pals. Cool Pals tayo po kayo. Sinaschedule na nga nila yung pangalawang guesting ko. Opo. Ay kami, nagpapasalamat kay Kuya Kim kasi, ayun, kayo, nakilala namin kayo, di ba? Diba, hindi na. The feeling is mutual.
Yun. Ang sabi ko, ang susunod na guesting ko sa inyo, magdadala ako ng hayop. Talaga. Magpe-present ako ng hayop. Bahala na saan pupunta. Ang maganda sa Cool Pals kasi, ganun, usapan lang eh. Yung gusto kong podcast eh, kwentuhan lang. Kwentuhan lang. Kung saan man pupunta, bahala na kung saan pupunta. Basta hanggang mga 40 minutes. Ganun. Yung hayop po ba na dadalhin nyo, hindi naman delikado? Hindi. Mga python, hindi naman. Hindi. Nakakatakot pero hindi delikado. Okay. Dadala ko rin. Kasi medyo maliit yung yung tela Pagka nakawala yun, bahala ka na. Okay. Bro, thank you ha. Thank you, Kuya Kim. Maraming Thank you. salamat. Opo. Again, I'm happy that I guested you because I finally got to know the real you. Hindi yung puro napapatawa lang tayo, kababawan, etc. Pero napakalalim bro, napakalalim kay Lord. At napakalalim sa buhay. Nagamit mo yung pang-api sa'yo sa isang paraan na napakahusay at nakakatulong sa iba. May payback ka pa. Galing. Pa-Gcash naman. Ano Gcash po, Kuya Kim? Thank you. Salamat. Thank you Maraming guys. salamat. Salamat, Kuya Kim. Thank you. Thank you, bro. So, yan naman po. Maraming salamat. Thank you very much for joining us. We upload new episodes pagka-Wednesday po. Kung nagustuhan niyo po itong podcast na to, comment, follow, subscribe para mas marami po tayo, mas masaya. And of course, para alam po ninyo kailan kami nag-upload ng mga bagong episode, plus press the notification bell so you know when we upload. Thank you very much for all the support. We love you. See you next week. God bless. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.